Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-plotting ng mga grid coordinates ng lupa na mayroon na pong survey at title. Una po ay mag-download po muna tayo ng offline maps. Ito pong offline maps ang ating i-download, all-in-one offline maps. So, kung naka-download na po tayo, open lang po natin ito. Saka punta tayo dito sa settings. Dito po sa location format, piliin nyo po yung Pilipinas. O Philippines, then punta kayo sa Zone 5. Pero need po rin nating i-determine kung Philippine Zone 5 ba talaga yung sa inyong lugar, kasi sa amin dito sa Region 8, Samar and Leyte, ay Philippine Zone 5 po ito ang ipinalagay ng taga Department of Agrarian Reform, kasi sila po itong nagturo sa akin kung paano po i-plotting yung mga grid coordinates ng mga survey sa isang lupa. So sa amin, Philippine Zone 5. So makikita nyo po dito sa Zone 5 ay mayroong siyang X and Y. Ito pong X, ito po yung easting doon sa survey. Itong Y naman, ito yung northing. So papakita ko po sa inyo ano po itong northing at saka easting. Ito po yun. Ito po. Ito yung lot 1735. Ito na po yung na-survey na lupa at mayroon na po siyang title at yung lot number niya is 1735. So dito po makikita po yung northing at saka easting at mayroon po itong 8 monuments or boundaries or mohon. So pag nag-plotting na po tayo, magsisimula po tayo dito sa from 1 to 2. So makikita nyo po sa northing 1283716.770. So pag nag-plotting na po tayo, instead of 1283716.77, ilalagay lang na lang po natin is 1283717 kasi nag-round off na po tayo. Pag naglampas na po ng 5 or starting 5 to 9, dapat i-round off na po natin. So, balik tayo dito sa offline maps. So, kung meron na tayong survey map, by the way, itong survey map po, makikita po ito sa DNR Regional Office. Meron silang doon computer, itatype lang po ninyo yung lot number at saka yung lugar ng inyong kung saan matagpuan ang inyong lupa na meron ng title. Kung hindi pa po nyo alam paano mag-search, magpaturo lang po kayo doon sa DNR personnel. So, tingnan natin, no? Paano mag-plotting. So, punta po tayo dito sa create this mark. Then, press nyo po yung waypoint. Tsaka yung waypoint, kayo na pong bahala kung ano po yung ilalagay nyo. Sample, lot 20, corner 1. Lot 20, corner 1. Then, pindutin nyo po itong screen center coordinates and then edit. So, ito na po. Lumabas na po yung X and Y. So, ulitin ko po. Ito po yung X, ito po yung easting. Yung Y, yung northing. So, ito lang po yun. Pag na-type na po yun dito yung mga markers, lalabas na po yan sa inyong mapa o sa inyong offline maps. At pwede na siyang maging guide doon sa inyong lupa. Kung halimbawa po nawala po yung mohon, at least para magkaroon kayo ng idea kung saan banda yung mohon. Although hindi naman ito 100% na sure.
Kung gusto niyo po talagang magpa-relocation survey ay need niyo po yung geodetic engineer kasi yun po yung official na survey. Ito po yung sa cellphone ay parang guide lang po ninyo ito para at least magkaroon kayo ng idea kung saan po banda yung mga muhon. So itong lot 1735, ito po yung resulta sa ating plotting. Ito po yung forma niya. So kung makikita nyo po sa survey map, pare-pares po ang forma niya. At saka pwede nyo po itong mahanap ng mga muhon gamit din ang inyong cellphone. So yan lang po. Maraming salamat.